Kasi kung yan, may Kawayan. Tapos Bulacan na. Malapit na to sa ginagawang New Manila International Airport dun sa... Yan guys, oh, dito. Halos sa talaga. Hindi na umuupa yung tubig dito. Kuhan pa lang yan ha. Light na ulan pa lang yan. Oh, yun oh. May mga isda na dito. Yan. Ilan ito sa mga bahay dito na wala nang nakatira ngayon. Kung mapapansin mo yung gate kabayan, halos sa tagal lang or lagi binabaha dito, kinakalawang na siya. Pangarap mo na bahay na ilang taon mong inantay ay mawawala na lang sa isang iglap. Ito po yung sa area ng Bulacan kung saan makikita mo yung ibang bahay dito ay iniwan na dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Ito po yung the other side ng Bulacan na malapit dito sa Manila Bay at dito na rin sa area ng Bulacan kung saan ginagawa na dito ang bagong airport. Ang Bulacan ang isa sa mga lugar kung saan mabilis na ang pagtaas ng level ng tubig at marami dito ang naapektuhan lalo na kapag nagkaroon ng bagyo. Etong area ng Marilao, Bulacan naman ang pupuntahan natin dito na yung dating puno ng mga kalsada ngayon ay nagmistulang lawa na. Alamin din natin kung ano ba ang sanhi na patuloy na pagtaas ng level ng tubig dito. Sa left side, ito yung ginagawang New Manila International Airport. At ito po yung may Kawayan tapos Marilao. So dito sa area, itong pupunta natin ngayon dahil itong mga kabahayan na to, halos malapit na sila dito sa Lawa or dito sa Manila Bay. Kaya ito yung mga area na prone talaga bawat taon kasi tumataas yung level ng tubig. Nandito na tayo ngayon sa MacArthur Highway. Ito ang pupunta natin ngayon, itong area ng Marilao, Bulacan, kung saan marami na ang mga bahay doon na at lumubog. No, ito kasi yung mga area ng Marilao na to, malapit na sila dyan sa may Kawayan, Obando and Bulacan. So sa area na kung saan gino-construct yung bagong airport, di ba? Doon malapit sa area ng Taliptip. So ito guys, nandito na tayo ngayon ha. Itong area na cocover natin ngayon, malapit siya dito sa boundary ng Marilao tsaka itong may Kawayan, Bulacan. Yan, actually pag diretso ka dyan, kung ano yan siya, doon na yan sa may ubihan ng may Kawayan, Bulacan. Yan, so ngayon bota na tayo ngayon dito dahil mataas yung tubig. So hindi na makadaan yung tricycle dito, doon pa sa may dulo. So ito yung area ng mga bahay na apektado talaga dito sa pagtaas ng level ng tubig, no. Kasi kung yan, may Kawayan, tapos Bulacan na. Malapit na to sa ginagawang New Manila International Airport dun sa Bulacan. Yan guys, oh, dito. Halos sa talaga. Hindi na umuupa yung tubig dito. Kuhan pa lang yan ha. Light na ulan pa lang yan. Guys, ito kasi habang papunta din sa dulo, palapit tayo sa Manila Bay. Yan, so puro mga kabayan yan dito. Dito yung level ng tubig, hindi pa naman umaabot sa tuhod. Sakto pa lang dito sa level ng ating bota. So mabuti lang may pilapil dito. Pero pagdating sa dulo, kuha na talaga yun, lampas sa tuhod na talaga yung taas ng tubig. Hindi na natin madaanan. Hanggang ganito lang kataas yung bota natin, no? Hindi naman to kaya hanggang sa kunil, sa waistline. Oh, yun no. May mga isda na dito. Yan no, marami ng isda. Nasa kunan sila dumaan, kalsada. Ito kalsada to siya eh. Mataas yung tubig ngayon kasi ito hindi ganyan yung itsura niyan, parang gumagawa sila ng kalsada ngayon dito eh. So dito lang yung daanan natin kabayan, no? Pinaka-gilid na talaga to. Yun, so ito na yung mga ibang bahay pala na halos lubog dito. Ito, wala na mga nakatira dito. Ay lang, pero nasayang lang yung mga ibang bahay dito, no? Kasi talagang sa sobrang taas ng tubig dito, wala nang nakatira.
Kasi ang kung nito, sa mga ibang lugar, di ba yung solusyon nila, tinataasan nila yung kalsada. Tsaka yung bahay, tinataasan din nila para makasabay o hindi abutin dito ng baha. Yan, hindi naman kinalawang na yung gate. Wala na. Kailangan natin magdala dito ng bangka para makatawid. Mataas yung tubig dito. Lampas na siya dito sa tumbota hanggang dito lang yun. Pero may mga ibang tao pa na dumadaan dito talaga. Lumulusong. Minsan umaabot sa bewang pa. Wala na. Puro mga isda na yung makikita natin dito sa sa kalsada. Lakad pa rin sila dito sa tubig. Wala pa na mga bangka siguro. Dahil ito siya parang normal pa lang yung taas ng tubig. Dahil kung nagkaroon ng bagyo or ulan dito, abutin daw hanggang dito sa tiyan yung taas ng tubig. Ilan ito sa mga bahay dito na wala nang nakatira ngayon. Kung mapapansin mo yung gate kabayan, halos sa tagal lang or lagi binabaha dito, kinakalawang na siya. Tapos yung level ng tubig hanggang dito, sakto, abot pa sa bota natin. Pero ito siya, normal na days pa lang to, di ba ate, no? Hindi na nawawala yung tubig dito. Hindi na nawawala. Ganito na lagi. So, ibig sabihin kapag may ulan, hanggang saan yung baha? Pag may bagyo? Minsan po, lumalampas po hanggang tao. Hanggang tao? Nilampas ko na yung 5 feet, di ba? Ang taas naman nun. Saan yung mga area, sir, na wala naman nakatira dito? Ito. Ayan, saka yun. So, ito. Parang ko na, sir, umalis na sila dito. Oo. Kasi, di ba, sa ibang lugar kasi, sir, pag baha, ang solusyon nila, taasan yung kalsada. Tapos, taasan yung bahay. Pero ito, iniwan na nila. Okay, sa gastos nila. Kasi concern no, parang matagal na kasi pinalawang na talaga. No? Tapos, ito sir, hindi na nawawala yung tubig dito. Pagka may panahon na bumababa, na medyo nawawala. Lalo na nung summer. O pag summer. Ako talaga sir, malinis talaga dito. Pero pag ganito sir, ilang araw bago mawala tong tubig to? Buwan, mga 6 months. Matagal pala. Pero 50-50 pa yun sir kung babalik pa sa dati, di ba? Oo. Nasayang pala yung mga bahay dito sir na. Oo, daming nasayang. Wala pang gumagamit ng bangka dito. Ganyan. Oo, meron pa. Yung mga improvise na dahil drum. Pero yung bangka talaga sir, wala pa. Meron na. Pagka yung pag yun talagang... Kaya lang, wala nang gumagamit yan eh. Hindi na pala yung bangka dyan, no? Yan, no? So, kung pala yan. Marami pa doon sa mga bahay. Oo, hindi na kaya lakarin, sir. Dito lang, Oo. Actually, kabay, marami pa tayong makikita mga bahay dito, sabi nga ni sir. Kaya lang, abutin na hanggang dito sa bewang. Oo, ganun. Oo, abutin na ng bewang kabay. Ito talaga. So, ito, at least, kung lang, pareho lang din makikita natin. Yung iba nga dito, may mga isda na dyan sa loob ng bahay, sa tagal ng May bayawak nga ako nakita dyan eh. Bayawak. Sa loob namin eh. Kasi sa likodan niyang gubat. Ito yung mga bahay dito sa subdivision. At dito sa dulo, ito yung mga apektado talaga dahil malapit na rin to sila sa Manila Bay. So matagal bago umupa yung tubig dito. Minsan umabot ng buwan. At bawat taon palala siya ng palala. Alam nyo na itong patuloy na pagtaas ng level ng tubig ay dahil sa climate change. Kasama na dito yung mga samut-saring mga reclamation project, yung mga pagtatambak, or yung mga pagtunaw ng mga yelo, at marami pang mga factors. Isa ang lugar sa Bulacan kung saan apektado talaga sa pagtaas ng tubig, lalo na pag nagkaroon ng bagyo. So yung pangarap mo na bahay na naitayo mo dito, halos nasayang siya dahil yun na nga kasi yung mga nakatira dito ay lumipat na rin sila, so kailangan nilang iwan yung bahay dito. So marami pa yun dito sa lugar. Actually, malawak na to siya no? Itong dating mga puno ng bahay, nagbistulang lawa na siya dito sa dami.